Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Giovanni B nagbabalik. So may aayusin tayo dito. So titingnan natin kung anong magagawa natin paraan dito. Ito ay Samsung na amplified speaker. So di lang natin makita kung anong model to. Yan, basta mahal daw to sabi na may-ari. So problem nito, pakinggan nyo, tumutunog naman siya. Kaya lang ang problema, wala siyang kalansing o hindi tumutunog yung tweeter niya. Yung bass okay naman, yung surround okay naman. Yan, left and right na surround okay naman. Yung tweeter, left and right na tweeter ay hindi tumutunog. Titingnan natin kung ano magagawa natin paraan dito para mapagana natin ito. So hindi natin alam kung voice coil or yung ampli ang may problema. So titingnan rin natin kung paano natin ito bubuksan kasi mukhang parang komplikado yata. Wala ako masyadong makitang tornilyo. So pag-iisipan natin kung paano natin siya bubuksan. So para in case na makagawa kayo nito, at least alam nyo na kung paano na bubuksan to. So tumutunog naman siya mga ka-G-Lovers. Okay, yung bass, tweeter lang talaga o wala siyang kalansing. You know, ganda ng bass. Sarap pa ng tunog. Kahit lakasan mo siya, hindi nababasag yung tunog ng bass. Talaga maganda yung tunog. Pag mahal siguro na unit, talaga maganda rin yung tunog. So alamin natin to mamaya. So bali ito na yung mga ka-G-Lovers, nilagay ko na dito sa may mesa ko. Ang bigat pala nito. So may napansin ako dito, may dalawa ditong tornilyo. So baka ito yung kailangan natin tanggalin. Yan, dalawa. Tapos i-slide lang natin to. Yan, slide lang natin to. So yan muna yung gagawin natin. Titingnan natin kung dito ba talaga yung tanggalan nito. Kasi wala akong makita ng tornilyo dito sa may side. Bandang taas wala rin. So dito lang sa ilalim ako may nakitang tornilyo. Yan. So tatlo tong paa na kailangan natin tanggalan ng tigdadalawang tornilyo. So skip na lang natin. Yan mga ka-G-Lovers, slide lang talaga. Tinanggalan ko ng dalawang tornilyo, in-slide lang natin. So natanggalan yung takip dito sa may bandang side niya. Yan, dito may mga tornilyo pa siya. Yan. May mga tornilyo pa yan dyan. So hindi na lang natin kailangan naman tanggalin yan kasi nasa bandang taas yung kailangan nating tanggalin. So sungkit na lang ulit. Ito, kita nyo may mga parang hook. Yan o. I-slide mo lang siya. So tanggal na siya. So tanggalin ko lang yung tatlo. Ito pala yung ano niya, oh, yung speaker niya, kitang-kita sa butas nito. Sa ilalim to. Nasa ilalim yung exhaust niya to. Yan. So, natanggalan na natin ng mga ano to, yung tatlong takip. So, ito sinungkit ko na lang sa may bandang taas. Wala naman tornilyo. So, basta maalis yung tatlong pahaba na yon. So, madali na tong tanggalin bandang taas na to. So, sungkitin nyo na lang. Yan, tanggal na rin siya. So, parang nakaklip din. Wala siyang tornilyo, nakaklip din. So, madali lang siyang tanggalin. Yan yung tweeter na kailangan natin i-check. Yan. Nung pag-check nga natin ito mga ka-G-Lovers, open pala talaga. Talagang open siya. Yan, check natin ha. Tingnan nyo maigi. Open talaga to. Parehas yung dalawa, open. So, pasensya na kung managalaw ko yung camera natin kasi isang kamay lang yung ginagamit natin. Yan, test natin ha. Medyo mahirap lang mag-test kasi isang kamay lang yung ginagamit natin. Tapos masikip pa, hindi pa tayo buwelo. So ayun,
Kita nyo? Dumikit na. Wala pa rin tunog yung multimeter natin. Kasi open yung tweeter. Parehas yung sa kabila. Ganun din. Open din. Wala siya, diba? So, na-confirm na natin na walang problema siguro sa ampli. Ang may problema ay sa tweeter mismo. So, ang gagawin natin next, tatanggalin natin tong parang takip na to na lata. So, bali ito yung pinaka main amplifier niya. Makikita natin. Ito yung tweeter. Sinasabi ko sa inyo. Yan, sa ilalim. Bali, dalawa yan. Magkabilaan. So, left and right. Dalawa yan. So, tinanggalan natin yung yung patungan niya. Tapos, ang ilalim ay yung pinaka power supply. Yan. Ito yung pinaka power supply niya sa bandang ilalim. Kasi, pag hindi natin ito tinanggal yung pinaka main board niya o itong amplifier board niya, hindi natin matatanggal tong tweeter na to. So, hindi tayo buwelo. Kaya, kailangan natin tanggalin ito para makuha natin yung tweeter. Nung pagtanggal natin ng tweeter, ito yung nakita natin sa tweeter. So, kakaiba yung tweeter. Yung design niya, yan, parang may pagka instrumental siya ng konti. Or, basta iba yung design ng tweeter niya. Nung pag-check nga natin talaga, ay open. Yan, open. Dahil wala akong design nito, so magpapahanap pa tayo nito bago tayo makakuha niyan. Ay gagawan muna natin ng paraan, pansamantala muna. O pansamantagalan muna. Joke lang. So open talaga. Tapos itong ang papalit natin, itong paiso na lang muna. Yan, ito muna ang papalit natin. So, wala kasi tayong ganun na design, so hahanap muna tayo. Tapos palit na lang natin pag mayroon na tayong nakuha ng ganun. Mas maganda pa rin yung original na ganun. Saka mas sakto yun dito. So ito, gagawin muna natin ng paraan para mapatunog natin ng maayos, magkaroon ng kalansing. So ito muna yung ginamit natin, yung paiso. So nung nakabit natin yung paiso, nagka-problema na naman ako mga ka-J-Lovers. Kasi hindi ko malagay ito. Sumasabit. Yan, sumasabit siya dyan. Akala ko hindi sasabit, sumasabit pala. Kaya ang ginawa natin, tinanggal natin yung loob. Yan, tinanggal ko yung loob. Yan, dinikit ko na lang siya. Yan, okay naman. Diyan sumakto na siya. So pwede ko na itong ilagay ulit yung yung patungan. Yan, ito, patungan to ng pinaka amplifier board natin o main board. So bali ganito na yung naging itsura niya. Yan, nalagay na natin. Yan. So hindi ko lang kinat na yung wire kasi ididikit lang natin, sayang kasi yung terminal. So ito, nakabit na natin siya. Hindi lang natin ginalaw yung wire ng papuntang tweeter. So in-splice ko na lang siya o kinabit ko na lang siya. Tapos nilagyan ko ng electrical tape kasi ayaw kong galawin yung original na pagka-design ng wire niya. So nakabit na natin siya. Ito na yung resulta. So maganda na yung tunog. May bass, may surround at may tweeter na tayo. So hindi pa to nakalapat na maigi mga ka-J-Lovers, kaya medyo singaw pa yan, no? Hindi pa nakatarakit yan, wala pa mga takip yan, tanggal pa yan, no? Pero at least okay na yung tunog niya. So, pakinggan natin mga ka-J-Lovers, tapos tingnan nyo maigi. So off ko muna kasi unsupported daw yung USB, baka hindi nakalagay na maigi. Yan, okay, kalapat na. So nagulat ako yung ganda pala ng tunog ito mga ka-J-Lovers. Ang lakas ng bass. Yung surround niya saktuhan lang. Tapos yung tweeter ay okay naman, saktuhan lang. Hindi ko alam kung ano ang tunog ng original na tweeter dito. So yung pinalit natin na paiso, saktuhan lang, may kalansing na talaga siya. So okay na siya.
balance na yung tunog, hindi na siya parang pulugong, kung sa Bicol pulugong, o basta tawag niyan, okay na, sakto na yung tunog niya, buo na, ika nga. So dagundong na rin yung bass niya. So ang ganda ng bass talaga nito Saka kahit lakasan mo siya mga ka-J-lovers, hindi siya nababasag yung tunog. Talagang napakaganda yung tunog nito. So sulit talaga pag mga ganito, kaya mahal siguro kasi maganda yung tunog. So ayan, okay na to, hanggang dito na lang tayo mga ka-J-lovers. Sana mayroon na naman kayong natutunan sa simpleng pamamaraan natin, tutorial o ginawa natin ng pamaraan kung paano natin patunugin o pagandahin ulit yung tunog nito. So problem din pala nito ay wala siyang kalansing, ngayon okay na. So hindi na natin pinakita sa inyo kung paano natin siya talagang totaling buong ginawa kasi ang haba. So matagal ko bago ito nabuksan. So ito na, thank you very much mga ka-J-lovers.